May logo. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Joker ka Coast talaga. Guard natin, binuhumba. O, di ba? So, yun yung recent. There's nothing else to say there eh. Ilang vlogs na yung na-cover natin yan eh, na very predictable. We are always coming from a position of weakness. So it has to change because a position of weakness is a position of predictability, no? Na kayang-kayang basahin tayo at hulaan tayo. Kahit anong gawin ng China, diplomatic protest lang ang mangyayari dyan sa mga hinayupang ng mga Pilipino na yan. Anong number na tayo? Parang 466 na yata eh. 466. Protest. Ang tanong, meron bang nangyari doon sa diplomatic protest number 1, number 2, number 3, number 4, number 5? Wala. And so on. 466 yata ngayon or more, no? Kasi may nabasa ako as of last time 465. So dinagdagan ko na lang ngayon ng isa pa dahil sa diplomatic protest ng diplomatic protest ng yung nangyari. Pero may pagkakaiba this time kasama si General AFP Chief of Staff Omet Bronner. Di ba? Nakikinig yung mama, Tama lang yun para kung may nangyari doon, yari kayo, China, uupakan namin kayo. Ganun ng armed forces sabi ni Omet Browner, dapat pala magdala tayo ng payong, Bakit? Bakit? Yung pang-beach na payong, yung ganun kalaki. Yung matibay-tibay, yung mga nasa mall, sa mga Starbucks. Bakit? Ganun payong, pagka winoter kano ka, buksan mo ng ganyan, Sabay, Yun pala yun. Asa rin. Okay, so briefly, anong dapat gawin natin doon? Ang joke ngayon, asaan ang Pangulo? Di ba? Nasaan ang Pangulo? Gandang title yan, Nasaan ang Pangulo? Kasi after a few days, tsaka lang siya nag-comment eh. After a few days. Dapat yon, Mr. President, a few hours after. That's the standard. A few hours after an event or an incident, you are right there. People want to see you. What is your stand? Ganon. Yung people are in a quandary. Ano ba gagawin? Ano ba nangyayari? Ano yun? Di ba? So, kung magpapakil tayo ng diplomatic protest, siguro nahiya yung presidente natin na si Ginoong BBM na nahiya na. Wala namang bagong sasabihin. Diplomatic protest lang eh. Nagsalita yung si Subiri, nagsalita si Tambi. Nasaan yung Uniteam? Uniteam. Uniteam, tapos yung mga vlogger na iba, na ewan ko kung may bayad yung mga yan eh. Kung yung iba meron, yung iba wala. Si Sara Duterte, si BP, wala pa sinasabi. Nagsalita yung Speaker of the House. Nagsalita yung Senate President. Bakit yung BP wala pa sinasabi? Bakit? Yung Presidente ba may sinabi na? Granting kunwari magsalita yung Presidente na recently he said something, a day yata ago, may sinabi na siya na we strongly, lagi naman ganun yung salita natin, we strongly condemn mga salita nila, on the dangerous maneuvers in China and hostile. Meron ba sinabing hostile? Wala naman. So, kahit magsalita yung presidente, hindi naman na kailangan magsalita yung vice president kasi lalabas doon, pal, pagka nagsalita, Hindi naman, ang dapat magsalita, commander-in-chief or presidente ng Pilipinas. Yun dapat ang magsalita. Yung vice president, nandyan lang siya, standby. Di ba? Ay, nako. Some of us, some Filipinos still do not understand how things should work sa government. Presidente magsalita, Chief of Staff, Presidente as the Commander-in-Chief. Salita lahat. Presidente wala pa.
Kita mo, si Gibo, hindi nga nagsasalita eh. Oh, siya pa nga Defense Secretary. Si Anyo, may spokesperson. Pero, yun nga, ano kaya nangyayari, no? Ano nangyayari sa palagay ninyo? Ano nangyayari dyan sa West Philippine Sea? Ilang beses natin napag-usapan yan na lagi naman nagre-resupply. So, expect mo na ano yung magiging actions nila. Paggrabe ng paggrabe yan. Okay. So, balik tayo. Once upon a time, nagpapaalam sila. President FBR, President Tobacco, pwede ba kami magtayo? That was 1995. Pwede ba kami magpatayo ng mga shanties para dadaungan namin, wala, hindi kami magtatayo na anything else. Basta, para may shelter yung fisherman namin, kakaawa naman. Sabi niya Tabago, okay. May nagpatayo ng mga bunker. Barracks. Diplomatic protest. So, wala, hindi natin giniba eh. Diplomatic protest. Masyadong mga politiko natin at mga natin noon at that time, kung sino man yung mga DFA natin at that time. Sorry. Pero dapat giniba natin yon. Pero kung nagme-maintain na relationship, kasi nga ang iniisip, pera-pera, relations ba? Trade relations, economics, no? Economy. Wala talaga. Kaya yan, lumakas ang loob. Sila nag-develop ng armed forces nila. Tayo hindi. Yun lang. Okay. Sila nag-develop, tayo hindi. Pero may reason, bakit hindi tayo nag-develop? I can think of a few reasons. Number one, reason. Okay. Palpak ang Congress natin eh. Yun They lang. do not see na mag-modernize yung natin ng gano'n. Kasi nag-file gumawa nga ng batas si Ramos, nagpagawa siya, nag-send off siya ng batas na pinirmahan niya, AFP Modernization Law. Mga allies ni Ramos sa Congress gumawa ng batas, Senate. AFP Modernization Law, 15-year horizon, 50 billion ang initial funding. Hindi nga naubos yung 50 billion 37 billion lang eh. After so many years. Tapos nung pumasok si Pinoy. So that's one reason. Because kasalanan ng politiko natin, kasalanan ng mga mambabatas natin na hindi sineryoso. Samantalang ang China, seryoso. 1990, nag-pledge sila, we will fight a war that we will win. Imagine yun ang resolve nila, focus nila. We will fight a war that we will win. 1990, 2023. Yun. How many years thereafter? Walang 30 years thereafter, 33 years thereafter, they have the biggest navy in the world in terms of number. In quality, US pa rin. In terms of quality, US. Pero, imagine, 33 years. Samantalang kung tayo, from 1986, 37 years thereafter, nagbabangayan pa rin tayo kung mag-ROTC tayo. Anak ng komento natin, Bagya. Imbis na yung franchise nga sana ng SMN na ang pinag-uupakan ninyo at yung mga presidential ambition. Teka lang po. Sir Dado, excuse me. So, ito nga po yung sinasabi ng mga nagko-comment. Bakit? Kasalanan ba yan ni former president? Bakit? Kasalanan ba yan ng present president? At bakit? Kasalanan ba yan ng present Congress? Sasabihin nila ganun. Kasalanan yung mga nakaraan yan eh. Bakit isisisi sa current administration? Di ba? Ganun po palagi sinasabi ng mga nag-commentator natin dito. Pero hindi po. Kasi kung may pagkakamali na yung mga nakaraang gobyerno, ayusin na ng kasalukuyang gobyerno, hindi na yung sisisihin natin sa mga nakaraang nagpatupad ng ating constitution dito sa Pilipinas. Hindi po ganon. So, nadat na nila yung problema dahil hindi ginawan ng solusyon ng mga nakaraang administrasyon. So, sino gagawa nun?
papasa nyo uli sa susunod na administrasyon. Hindi. Kayo yung mga nakaupo ngayon, kayo ang magbigay ng solusyon. Doon po, yun po ang sinasabi ni ang ating magiting na former Captain Scout Ranger Clemente Enrique. Yun po sinasabi niya rito. Kaya naintindihan ko po si Sir Dado sa ganitong punto. Huwag na nating sisihin yung mga nakaraang administrasyon. Narito na tayo gawa ng solusyon yung mga opisyalis ng ating gobyerno. At bakit? Kung ito'y pamana sa kanila, hindi na nila susolusyonan, yung po ba magiging sagot? Hindi. Kailangan solusyonan nila ngayon. Hindi na nila kailangan pa ipasa sa susunod na administrasyon kasi gano'n na naman sasabihin ng susunod na administrasyon. Namana lang namin to. Gano'n, pasa. So, yun po nakakalungkot dito. Tapos sisisaw, hindi naman kami ang may gawaan to Nadatnan na namin to sa aming administrasyon. Paulit-ulit na lang ba? Kaya yung sinasabi niya, nagsimula nung 1986, nung People Power Revolution, nagbago ng konstitusyon, marami dinagdag, ewan ko ba? Ay, nako. Yun nga po, nakakalungkot po. Huwag na natin sisihin na nakaraang administrasyon. Ang dapat natin gawin, gawin na natin ang nararapat ngayong present tense. Ngayong kasalukuyan. Para kung meron man tayong magawang maayos para sa ating bansang Pilipinas, konti na lang yung magiging problema ng susunod na administrasyon. Para sa mamayang Pilipino, kung nagmamahal talaga tayo sa ating bansang Pilipinas, sa ating mamayang Pilipino, dito sa ating inang bansang Pilipinas. Tuloy po natin. Nakakalungkot lang po yung sisihan kasi. At saka yung mga pag-explain yung ng kung paano nyo i-liquidate yung pera ninyo sa Yung Congress paisa. o Senate and lower house. Naman na rin yan. Di ba? Bawat congressman, 48 million Yeah. na Grabe. na i-liquidate mo by certification only. Masaya Lahat kayo. kayo ganun ba? O meron naman ako konsensya nagre-resibo? Ganun din sa Senate, 140 million. Grabe. Sus ko, paano ba? Can you explain? Baka ako mali. Can you explain how it's done? At kasi sa tingin ko, sa libro ko, mali yun. Kinakailangan explain yun. Okay, balik tayo dun sa ating problema, West Philippine Sea. Yes, okay. Hindi dapat ganun ang storya dun sa West Philippine Sea. Pero, yun yung nangyari. Sila nag-prepare, tayo hindi. They did their homework, they know what they're going to. They know nakapokus sila. Tayo, ang focus ng mga mambabatas natin, di ba? Iba. Constituents, yung mga ganun ba? Mga ayuda, yung mga ganun, mga porpis, di ba? Kapirahan. Mga eskwelahan, mga health center, yun yung nila, focus nila. Ay. So, problem. Kaya ganun ang mangyayari sa atin na water cannon. Water cannon na lang. Wala nga tayong barkong malaki Pero alam nyo, mga kabrigada, hindi palakihan ng barko yon. Palakihan ng puso para sa bansa. Yun, para si Manny Pacquiao. No amount of firepower, as I've told you in previous vlogs, no amount of firepower if you're not willing to use your firepower. So, mas mahalaga whether you have the capability or not, ang mas mahalaga, may puso ka para sa bayan, para lumaban. Okay? Example ko, US, 2 carrier, attack carrier group, battle group, carrier group, strike group, 2. May sumunod pa na naka-standby na 2. Tapos nun, may submarine pa. Sir Dado, baka Diba? ma-pro-America ka. Tapos merong 100 FF na naghihintay dun sa mga airbase. Binibira na sila. Ilan ang atake? I lost count na Naka-18 na yata na atake sa mga bases. May na mga injured ng Amerikano na 60 plus, last count.
Oh. Pero alam naman lahat na it is Iran sponsored. Yung mga Houthis na yan, yung mga Hamas na yan, at mga Hezbollah. Pero binibigyan pa ng funding ng US ang Israel, Iran. And then they're not willing to use firepower. Isang tirahan lang yan, isang araw, tapos yung gera na yan eh. Everyone will shut up. Why? Takot lang nila. Pero as the days will pass by, humihina ang US. Humihina, number one. Kasi na-expend yung mga kanyang stockpile na pinamimigay niya sa Ukraine at saka sa Israel. So, humihina siya. So, ang mangyayari dyan, paubos yung kandila niya. And then, nade-develop yung kanyang image na mahina siya, na duwag siya, takot siya, marami siyang mga bagahe. Ayaw niya magkaroon ng escalation. Kaya ayaw niya gumamit ng firepower. Ganun na ganun ang Pilipinas on a smaller scale. You have all the alliances. You have 9 bases now, EDCA bases in the Philippines. You have now freedom of navigation patrols, joint patrols. Did it change anything? We know water cannon tayo. Natakot ba yung China? Hindi. Dati, panahon pa ni Digong, ni Duterte, hindi pa pumoporma yung mga maritime militia ships ng China. Nandun na sila sa gilid-gilid. Nahiya ba? Abang ngayon, sumasali na sa dance floor. Alang niya. Sila pa yung maharang eh. Wala na si Tatay Digong. Why is it like that? Kasalanan ng Pilipinas. Hindi kasalanan ng China yon. Kasalanan ng Pilipinas. Nakakasawa ng sabihin. Pero sasabihin ko ulit, panay, diplomatic protest tayo. Merong mga kumontra sa akin na utak gera, yung ganon-ganon ba. Yun yung problema. Pagka yung mga nakaupo sa atin, ganon ang pag-uutak. Ganon. Mahina ang loob, walang puso. Mahina ang loob, biniisip sarili. Ganon. Because there are certain things that you have to decide on quickly and strongly. If you have to put a foot forward, you have to do it. Hindi yung baka mag-escalate. Baka tayo pa yung takot na magsabi na no, dapat sabihin ng presidente natin ng Pilipinas at kung sino man ang mga nakaupo, sabihin, enough is enough. If you do this again, we will sink any ship that comes near our ships. You shit. Ganun dapat eh. We will sink any ship. If you want to escalate this into a global war, okay lang. Kita nyo, yung mga magko-comment sabihin, I must be out of my mind. Hindi, pero that's how it should be done. Hindi yung nagmamarunong pero mahina naman ang loob. Wala naman. Ayan, bopol. Tingnan mo mangyari sa atin. Next time around, magdala na lang tayo ng payong. Yan na yung mga joke eh. Next time around, magdala na lang tayo ng payong. Payong nga, huwag yung water cannon ka. Tapos, when you hear our defense officials na on the other side, ang good news, we were successful in our mission. Ginajustify niyo yun na yung after all what has happened now, in the previous, and in so many previous weeks or months before, laging ganun ang mindset na, anyway, we accomplished the mission. Mga guys in the Defense Department, lahat kayo in the task force sa West Philippine Sea, dun sa AFP kung meron man as a Coast Guard, you do not speak that way. Let me tell you, pagka kayo nagsalita ng ganon, para kayong nagsabi, para madaling maintindihan, imbis ako maka 100, pwede na rin akong 70. Kasi pasang awa.
okay na rin. Pasado pa rin. Na-accomplish pa rin yung mission. You are not striving for excellence. You are not striving for a better performance. Tama na yung pasangawa. Na-accomplish namin yung mission, which is to deliver the supplies. Hindi nyo iniisip na merong repercussion. Yun sinasabi ko na sa inyo. Merong repercussion yung nangyayari na yan na pagsama-samahin mo in total, ang nagiging mindset naman ng China, hindi lang kasi tayo yung may mindset. Ang mindset natin, okay naman, nakapag-deliver kami. Mission accomplished pa rin. You hear people in the defense department and in the armed forces, mga spokespeople natin, saying, we have accomplished naman the mission. Yun yung dito, yun yung takeaway dito. That is wrong. You do not, gentlemen of the Cadet Corps, you do not speak that way. Let me remind you, because parang sinajustify ninyo yung sarili ninyo. When you do that, yung utak ninyo kulang sa standard setting. Payag na kayo sa 70. Payag na kayo sa pagsang-awa. Hindi tama yun. Yung 90 nga, para sa mga studios na tao, kulang pa yung 90. Ang gusto nila, 100. Ang gusto nila, ayaw nga nila 99 Ayaw nila 98 Masama ang palo. Because ang gusto nila, gumraduate as valedictorian, cum laude, summa cum laude, magna cum laude, ganon. Kum. Sabi ni iba, cum laude. Ako ba nadinig nyo? Cum laude. Ano yung cum laude? Bago yun cum laude. At yung nadidinig ko, laude. Cum laude. Magna cum laude. Summa cum laude. Summa cum laude. Linchuga na yan. Nabago yung anyway. Summa cum laude. Ang dapat isipin natin, mentors natin tinatanggap yung ginagawa ng China sa atin. Nagkakaroon tayo ng image sa mata ng mga Chinese, buong population ng Chinese at sa buong mundo, na sila talaga ang may karapatan dun sa dagat na yun. Duwag talaga ang Pilipino. We are not willing to stand up and fight for what is ours. Okay na lang kasi ayaw namin ng gera. Yun yung image natin. And the moment na nasanay na ang mga tao, komentan ko lang po. Sorry, Sir Dado. Pilipino, nasanay na yung population natin. So, Sir Dado, excuse me po. Matatapang po ang mga Pilipino. Habang nasusugatan, lalong lumalaban. Ang problema lang po natin dito, yung namumuno sa ating gobyerno. Yun po. Kasi, gaya po ng sabi natin, 1986 pa. Before 1986 pa, narin na sila. Talagang pumaposisyon na. Pero, napabayaan ng mga previous government, yung previous administration. So, ang taong bayan po ay matatapang yan. Ang problema lang natin, ang tunay na problema natin, ewan ko lang kung mababanggit nyo po, Sir Dado, pasensya na po, ang ating namumuno sa gobyerno. Hindi po natin alam kung sino yan. Pero ito po ay sarili kong analysis ay nasa namumuno sa gobyerno. Pero ang mamamayang Pilipino matapang po yan. Hindi ko lang po alam yung mga bagong henerasyon. Pero siguro ewan natin, Sir Dado, pero ang sa akin lang ay matatapang ang mga Pilipino. At ang kumbaga, yung nasa gobyerno, yung namumuno, nandyan ang kumbaga ang problema. So ito po yung sarili kong analysis. Si Sir Dado, siyempre, alam niya rin yun. Kaya lang, medyo kinakausap lang niya tayo. Huwag tayong maging duwag. Maging matapang tayo. Kasi alam niyo naman tayo, meron din naman tayong kaduwagan. At pero pag nasaktan tayo, tumatapang tayo. Di po ba? So, in-explain lang ni Sir Dado, huwag tayong maging duwag. Yun po ang sinasabi niya rito.
So, ituloy po natin. Kasi, what's there to expect? Water cannon na naman, diplomatic protest na naman. Ano ba tayong ginagawa eh? People start giving up. People start to give up on our legal claim. Yun. Just as in, meron kang lupa. Hindi mo napupuntahan kasi hindi mo alam o kaya busy ka masyado sa ginagawa mo, pinamano ng magulang mo. Nung nag-cut time ka na lang, ay naku, ang dami na squatter. Tapos papile ka ngayon, eviction, kakasuhan pa. Hanggang sa abutin ka na ano, and then eventually, sila pa yung may right. Yun. Ikaw pa ngayon yung wala, sasabihin pa sa'yo ng korte, 25 years, 30 years na sila nandiyan, tinubuan na sila ng ano dyan, ng ilang generation na sila. May apo na, yung mga unang settler. Sana, noon pa. Ngayon, kailangan mo pang bitawan. Kasi, ano ka na eh, agad ka na. So, yun yung problema natin. Diba? Ano pwede natin gawin? Ano pwede gawin? Talaga ko na rin. Ano pwede natin gawin? Yung solusyon. Ginugusto ng ngayon ng mga tao, sumampol naman tayo, palubugin natin yung barko. Sasabihin iba natin kapwa Pilipino. Di nag-ira tayo. Di ngayon, nandun tayo sa punto na di natin alam yung gagawin. Confused tayo. Yung presidente nga walang ginagawa eh. Wala nga statement kaagad yung presidente. Malacanang. Advisor ng Pangulo. 1 hour after the incident, dapat meron na statement. Kahit nasa ng Pangulo, kung nasa CR, o kaya nasa kumakain, o kaya Tado, kumakain ako. May ginagawa na secret, okay, may meeting. Pasok kayo, sabihin nyo, Mr. President, there has been an incident. What is the statement? We should issue a statement. Ganon. And then, dapat may handa na kayo statement. Kahit ball piles sa academy, tawag natin ball piles, no? Kahit yung automatic issue yung statement, yung talaga standard na sinasabi, in case, wag naman baka mamaya hindi nyo binabasa para sa baha yung statement, okay? Para sa terrorist attack yung statement. Tapos, we strongly condemn the bombing. Water cannon yung ginamit. Nako. So, may mga statement number 1, statement number 2, statement number 3 prepared na para pagka nasa ng Pangulo, hindi magiging joke, no? Sabihin kagad ng Pangulo na ganon. Hindi naman mahirap yung ganon trabaho, Mr. President. Trabaho yun eh. Kasama yun dun sa tinakbuhan mo. Kasama yun na you should be present, you should be visible to the Filipino people in mga critical issues. Yung water cannon na yan, na incident, sa critical issue, and you should be able to tell the Filipino people your decision. Kaya nga, doon lang eh, after 1 hour, ang tuloy na decision. Pwedeng sabihin na, we are trying to... Rio, quiet. Nakakaintindihan ng English yan. Kung tatalin yung mga aso namin eh. We are able to do something about it. Kaya, kunyari, sabihin niya kagad na I am downgrading our relationship with China. Yung gano'n ba? I'm sending back the ambassador of China. Yung gano'n. Dapat malinaw. O kundi ka yung palaban na statement. This is the last time that you will be using water cannons. Next time, we will sink any ship that comes near our ship. Yung gano'n na statement. Matigas na statement. Talagang, solid. Siyempre, iba nating kababayan. Iyak na naman. Gano'n tayo. Dapat gano'n ng statement. Isang presidente ng... Kasi nafe-feel mo yung weight ng trabaho and then natatakot ka, gaganong-ganong ka, wala yung resolve. Kaya ang sabi ko nga ang kinakailangan, puso. Yung modernization na yan and all that baloney, pati yung... Tignan yung US nga,
strongest militarily in the whole world. Meron siyang 2 carrier strike group, hindi niya gamitin. Isang tiradahan lang sa Iran, tapos lahat yan. Conflict sa Middle East. Pero ayaw niyang gawin eh. Kasi ang dami niyang kinoconsider. Mga politiko kasi ganun eh. Biden eh. Marami nakikinig sa advisor. Dapat yan, alam na alam mo yung nangyayari, and then matuling ka mag-decide. Anong palagay mo? Vice President, anong palagay mo? Security Advisor, anong palagay mo? AFP, palagay nyo. No, conference ka. Okay, teleconference kayo. Tapos mag-meeting kayo, Zoom meeting. Tapos nun, from there, sige. Sige, ganito na lang. Boom, decide na yung presidente. Ganito na lang. Issue tayo statement. Issue kayo statement. Basta ako, mag-issue ako statement. You take it from what I will say. Parang, pati sila nagtatanong, ano yung sasabihin ng presidente? Yung pala ang sasabihin. Sige, next time, pwede ulit kayo mag-water cannon. Okay lang, next time we will file another diplomatic protest. Kung ganun sasabihin ng presidente, wala. Sira tayo talaga. We are a nation of scared brown people. Yun yung dating. In China, paniwala nila ngayon, kanila yon. Buong teritoryo na yan. Yung buong water na yon. Scarborough, kanila yon. Kasi, guys, 2012 pa yon. Hanggang ngayon, kanila pa rin eh. Nakakainis tayo. Pakita tayo ng papel, ng titulo natin, ng arbitral ruling. Pero, wala naman tayong ginagawa to take possession. Kaya ano pa pwede natin gawin? Ako, imagine natin, kunyari, imagine ko sorry guys, wala akong ambition. Pero imagine ko na ako yung nasa wala namang bayad dyan. Given yung nangyayari ngayon, tas minana ko, tas ganyan na. Number 1. Sakit ng ulo, no? Number 1. Pagalitan ko na yung ambassador. Sabi ko sa kanya, tetreten ko na siya, huli na to. Susunod, mag-impake ka na. Habang sinesermonan kita, pagka uwi mo, mag-impake ka na. Because you next time around, sa next resupply mission, and I will announce it. There will be another resupply RORE mission. I will announce it so that I will observe what you will be doing. And if you move an inch, yari ka, uwi ka. Yun talaga, matigas. Magpapalubog na ako ng barko, gano'n. O pwedeng, hindi ko na muna gawin yon. Pwede, hindi ko muna gawin yon. Kasi sasabihin nyo, utak giyera ako no? Hindi, sasabihan ko, si General Browner, at saka itong mga LGU, mga governor ko, kaya pati yung Congress, sasabihin ko lahat sila, ganito magiging strategy natin. I-organize na natin yung ating reserve force nga by regions. Because if we commit to an escalation against China, we better be ready. We better be ready. No? So, I'm giving you 9 months. Bakit 9 months? 11 months. 11 months na lang. Because yung whatever you say, whatever you do, itatiming ko yan sa ng presidente ng US, election. Magkakapalitan ng presidente ng US na November ang election nila next year, November. So, ang malamang ngayon si Trump wala na si Biden unless nadayain nila. So, si Trump ang matunog, may nahirapan yung dalawa na matinding kalaban, yung next in line, si DeSantis tsaka si Haley. Parang magkapata sila pero hindi nila kaya si Trump. Yun yung problema nila. But anyway, kung by November next year ang so baka mag-shift kasi yung yung hindi natin alam kung paano magbabago yan. Pwede magkagera buong mundo dahil sa papalit na presidente, yung manalo, baka
upakan ng China at makalaban ng US. Or pwedeng magbago rin ng posisyon ng US, bitawan tayo. Yung ganun ba? So, dapat ang isip natin, Independent. kapantay din yung, may, ano rin, yung kinoconsider din yung nangyayari sa atin. So, within 11 months, dapat ready na tayo. And then, pwede nating i-challenge ang China. So, tiis muna tayo na ginaganyan tayo or we do something na magugulat din sila. Tama yung kunyari, water cannon tayo. Water cannon din natin sila. Nasa ni Bato. Kaya nga wala man tayong capability yata ng water cannon. Ang sa akin, tama lang, mag-escalate tayo ng pakonti-konti. Magpalubog ka na isa, o kaya sadsarin mo, banggain mo, yung ganun ba? Akin nga, yung isang supply ship, pupunuin ko ng ng C4. Sabog na lang. Alam niyo, I don't have to explain anything to you. Binangga ninyo, sumabog eh. Oh. Hindi nila alam kung man-detonated, Sumabog eh. Magre-resupply kami, gigibay na namin yung BRP Sierra Madre. Ay, nako, kaya acetylene. Sumabog, panay acetylene yun eh. No. Kayo bumangga, hindi kami. So maraming pwedeng gawin. Strategy. Magpapasadsad ako na isa o dalawa or more na barko. Pinagkakaguluhan ninyo yung Sierra Madre, magpadala pa nga ako dyan, pasadsad ko. Sige, mag-joint patrol nga tayo. Kunwari maglalagay ako. Pintura ako ng Philippines na commission talaga siya, barko. Na hiningi lang natin sa US o kaya Australia o kaya Japan o kaya South Korea o Taiwan, luma nila. Tapos dadalhin sa atin, pipinturahan ko, Republic of the Philippines, ito, PRP, the EC. 83. 8303. Diba? 83010. Oten. 83. PRP 8083. Diba? Tapos nun, irara na ground ko doon sa lahat ng pwede. Dito, BRP Sierra Madre, dagdagan ko. Sa Scarborough Shoal, lagyan ko. Sige. Pikong kayo ngayon. Sa bawat water cannon ninyo sa amin, isang barko, isasadsad ko dyan. Di ba? Walang gera yun. Sa bawat isa, sa bawat lapid nyo, sa bawat harang ninyo, sa bawat gawin ninyo, magsasadsad ako ng isang barko dyan na military. Kasi pagka inupakan nyo, may tao yun, pagka inupakan nyo, wow, trigger yung mutual defense. Mapikong kayo hanggang sa gusto nyo. Hindi kasi nag-iisip yung natin. Pero Defense Department tsaka Omet Browner, i-organize lang, mga retired natin na mga opisyal, Retired natin na mga opisyal, yung mga commander, and then the key officers. Let the commander decide kung sino na. Basta bigyan nyo siya ng listahan ng mga officers and men doon sa area niya. Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, etc. And then, kunyari, kausapin nyo si Parlade. Si Parlade. 3-star. Gawin mo siyang reserve na 4-star, 4-star general siya in the reserve of a reserve force or reserve command. Na kunyari, saan ba si Parlade? Kung saan ba parte si Parlade? Example lang, kunwari, nasa Nueva Ecija siya, o doon siya, Nueva Ecija, region, and then, Naku, na-mute. mas maganda, kunyari, meron na siyang makukuha tao dun sa area niya, di ba? And then, i-form niya yung skeleton, o kaya simulan na niya, magtayo sila ng club doon. Yacht club, o kaya, Survivors Club, o whatever. Yes. What club? DIY KKB Club. Philippine Defense Club. Basta, and then they get the ball rolling. They are given how many months hanggang November next year.
para ready na. And it's all happening at the same time. Merong Region 1, Region 2, Region 10, Region 6, etc. etc. All this, ang dami natin general. Dami natin general. Tapos noon they can choose yung deputy niya, yung staff niya, yung skeleton ng ano niya, yung core group. And then yung key NCO. And then start the ball rolling. And then meron silang printout ng kanilang at contact number ng kanilang reservist. Bimbitay na nila. Pare ko, gusto mo lang magkakaroon tayo ng hands-on training in your free time, Saturday, Sundays, o kaya any day of the week. We have our instructors doon. Okay, And it can happen. komento Sabay-sabay. natin. Next time, Komento natin, guys. Payag ba kayo? Ako, sa nakikita ko lang, pwede itong pang defense secretary Ewan ko ba kung sino-sino yung mga kinukuha lang defense secretary. Powerful din yung defense secretary, Hawak nga ang AFP nun, ang PNP, pag defense secretary ka. So, tuloy natin. Kung gusto nyo naman, pwede natin gawin to senador. Komento kayo sa baba, guys. Ako sa akin lang, defense secretary o kaya senador na to. Tuloy po natin. Ay, nasaan na? Ang labo ng mata ng lolo. ay kunyari by next year, sige, magpupakan na tayo. Upakan natin yung mga barko nila, palubugin na natin. But if they decide to invade us, may haharap. Takot lang naman nila Takot nila. Yun yung mutual. Dapat ganun Meron tayong iniisip na forward-looking tayo. Mahalaga, wala man tayong equipment. You know, guys, it can come because the US is there, our allies are there. Ang problema is the manpower na haharap. And kung hindi natin nahanda yung manpower natin, yung reservice natin, pagka may nangyari, nagkabanatan ngayon sa West Philippine Sea, hindi handa yung mga tao natin. Mamamatay lang sila. And it will be in disarray. And China can easily invade us and then occupy us and then deny the Filipino people the existence. Parang di ba? Parang talaga, genocide, ubusin tayo. Pwede naman. And then magkuha siya ng 100 million na Chinese from mainland and then dadating dito and then wala na. Occupy sila. So, imbis na yung iniisip ng wala ng tao Taiwan, hindi, Pilipinas. Kasi weaker tayo. Taiwan, magbabaw na lang yan pagka wala na yung mga allies Pagka nanghina sila economically, financially, militarily. Ang Pilipinas, pagka nahawakan ng China, we have to think that way. It is an invasion of the Philippines that they are thinking. At kung titignan mo yung biblical implications, dun sa towards the latter days, the end of days, yung 200 million strong na army na lalaban sa Armageddon papuntang Israel is mainly coming from China. So kung ang akin lang, ang punto ko lang, sige, maglabanan sila doon, second coming na, sige. Pero before that happens, before the Chinese are able to send in papuntang Armageddon, yung 200 million strong na army nila out of 1.8 billion, 1.6 billion kamo na Chinese. Meron silang reserves na 400 million, so they can easily send 200 million na mga call to active duty na mga reservists. Then ang problem is they can pagka may nalidinig kayo, mga doggy. Pagtapos noon, ang nawala yung thought. So, kung magpapadala sila ng 400 million, ibig sabihin, westward, away from their concern. Their concern is Indo-Pacific
region. Ba't sila magpapadala ng army doon? Kasi nagre-request yung Russia, nagre-request yung iba. Kasi doon sa isang war, talo lahat sila. So, kulang sila manpower, padala ang China ng manpower. So, kung kaya nila yun, they can spare 200 million men. Can you just imagine kung ano na nangyari dito sa atin? Palaisipan lang, mga defense people, Philippine government, if China can send 200 million people as prophesied in the Bible ng ganong karami, by that time probably wala na yung US, nakulata niya lahat, nag-invade na siya sa Pilipinas. And ano ginagawa natin? Umiiyak, nagtatago sa bundok, mga ganon ba? Unless we are prepared. So dapat ganon. We have to look at it from a holistic standpoint and from a end of days na standpoint. China will be too powerful by then, and then nothing will stop her except the second coming. Yan na. Pero before the second coming, we must be able to do something kasi mauna yung pagkulata niya, yung pag-occupy niya sa atin. We must be able to do something until dumating yung I shall return. This Second time, time. hindi si MacArthur yun. This time, it is The the Almighty Son God. of God. Yes. Kaya nga yun lang masasabi ko, mga defense officials, try to look at it from the biblical standpoint. Nandun yung intel, kitang-kita mo kung anong mangyayari. So dapat ang mindset natin, given the intelligence information na mind you, lahat ng intel na galing sa Biblia, nangyari, totoo, 100% nangyari. So ang taas ng batting average ng mga nagpa-prophecy, ang tataas ng batting average. Ibig sabihin, yung source of information, yung source. Hindi pwedeng pigain ng Congress, yun yung source mo. Bible. Source mo. Si Apo Jan Sinulat niya lahat hindi, patawag ng Congress, wala na. So, ang dyan, we have to look at it from the way it was written and then prophesied, and then dapat yung kilos natin in accordance with. Mas maganda yon, mas safe tayo, mas tama ang magiging reaction natin, yung preparasyon natin. Pero the way we're doing it now, we live by the day. Kung ano man yung ginagawa, supply, wala hindi strategic. We have to look at it na anytime in the future, near future, pwede na tayong girahin ng China. Because yung nakikita mo dati, ang layo pa nila palapit sila ng palapit. Ngayon yung militia nila, nakikialam na, nakikiharang na. At yung Coast Guard natin, inutil na. Hindi na takot. Dapat polis ng coastal waters natin, ng dagat natin, ng Coast Guard natin Sila dapat yung polis dyan wala. Saka nakakita yung polis tumatakbo o binabastos ng kriminal, di ba? In this case, China yung kriminal. Tapos panay diplomatic protest. Sabi ko nga dapat mag-coordinate ang ating mga kinakaukulan. So kung ako yun nandyan, I will make it a point and make them alam nila na for every incident that they cause in the West Philippine Sea, it means me running aground another ship other than BRP Sierra Madre, BRP Iking, BRP 83, BRP Matikas, etc. Lahat ng PMA classes ilalagay ko, Magiting, Mapitagan, di ba? Masikap, mga Matatag. Sandiwa, Sandigan, Di Malupig, lahat sila, Matapat. Yes. Lahat na lagay ko, Maginoo, lahat ng at yung mga recent na classes pa. Lalagyan ko pa yan Tapos sige, lagyan ko pa ng tropa.
O, di ba? At yun yung mga call to, ano yun, yung mandatory service ng mga Navy at Marines. Eh doon, padala ko, well, 1 month kayo dyan, and then meron resupply na naman, mga ganun ba, o kaya rotation. O, para magkaroon ng experience lahat. Kita mo yung kundi. O sige, isa pa. Bombay nyo pa kami kanyon. Uy, that means another ship. Okay, sino magdodonate sa amin ng ng barko na luma hanggang sa magpasadsad tayo ng lumang aircraft carrier doon para may airport na doon. It can be done. Ang problema sa atin, masyado tayong nag-iisip kung ano yung sasabihin ng China. Huwag niyong isipin kung ano yung sasabihin ng China. Ang isipin niyo na muna kung ano yung dapat nating gawin, kung ano yung dapat nating ikilos. Hindi yung... masyado tayo nag-iisip eh. Ano kaya magiging reaksyon ng China? Hindi, magagalit sila, escalate. Ibig sabihin, duwag na duwag tayo. Hindi dapat ganon. Defense officials, hindi dapat ganon. Mr. President, hindi dapat ganon. Huwag niyo na muna isipin kung ano yung isipin ng China. Kung ano yung magiging reaksyon niya, magalit siya. Hindi, isipin niyo, galit na tayo. Galit tayo. At yun nga sa bawat shadowing yung gagawin ninyo, sa bawat laser, sa bawat pag water cannon ninyo sa amin, pagbangga sa barko sa amin, sa bawat gawin lang ninyo, tuwing resupply namin, it means one ship running aground. Kung saan parte dyan, secret, bahala kayo, maghula kayo, para yung kanyang Navy mahati, yung kanyang mga asset mahati, kasi BRP Sierra Madre, concentrated sila doon. Tapos dito sa Scarborough, maglagay ka, lahat, hatiin mo. Yung nakapaligid sa Pilipinas. O, di lagyan mo lang ng tao yon. Lagyan mo ng mga platoon. Okay na, kahit nga one section, pwede na. Marami tayong nire-resupply. So what? Sasadsad natin yung barko. Sakit ng ulo naman ng China. Tama Kasi sila, ang dami lang gastos. Because sa isang BRP Sierra Madre, ilan yung kinocommit nilang resources? Diba? Gasolina, etc. Tao. And then, by the time na tayo mag-decide na, sige, we will commit to sinking yung kanilang mga militia at saka kanilang mga Coast Guard, ready na tayo. That's why yung sinasabi ko, 11 months hanggang next year, o 1 year na kamo, hanggang 1 year, that means December next year, we are ready. We are organized. Or kahit papano, may semblance ng organization. We have 40 million in reservists. Already. Kundi kaya kahit 2 million lang. Ready to defend. O 5 million, 10 million. Kung sino yung, ngayon ang maganda dyan, Omet Browner, Defense Department, club eh. Nagsimula kay club. Wala yung Congress, patay-patay eh. Wala eh. Busy yung Congress na tanggalin yung SMNI franchise eh. At pakulong sila Batoy tsaka si Celis. Busy sila eh. Kaya ang pinakamaganda, kayo na lang sa defense. Yung mga retired dyan, kausapin ninyo. Ang daming retired na mga chief of staff, Diyos ko. O tsaka mga area commander, ilang 3-star yan, ang dami. Di ba 90 ang area commander na ang natin, mga 3-star? Uy, dami, di ba? 90 nga ba? So, lahat yan, bigyan mo ng bigyan mo ng command. If you're going to make, kunyari, 100 na reserve. 40 nga 40 million. Divide mo na 200,000, ilan yun? O, di ba? Di 200 na reserve corps. 200 na reserve corps. Hayaan mo na muna na tsaka nyo na muna isipin yung barrel. Ibig ko sabihin, don't get me wrong, you set it up na kaya na mag-produce. Okay? Let them pay for their weapons. Okay lang. Sasabihin na iba, baka mag-kudeta. Pagka ganun ang utak ninyo, walang mangyayari sa atin. Pero kung kontra kayo magsasabi ng baka mag-kudeta yung mga yan, mas maganda nga yung marami kasi hindi mag-kudeta kasi may counter-kudeta. No? Ganun ang ginagawa naman noon ni Apo Marcos
May RUC siya, meron siyang AFP, meron siyang PNP, equal strength. And then yung RUC, tinanggal niya yung capability ng AFP, ginawang area command. So, kung meron mga mag-isip ng kudeta, may counter-counter force. So, ito, kunyari, mag-isip man yung AFP, meron naman PNP, tas merong mga reserve, area reserve, core, no? Core 1, Core 2, Core 3, Core 4. Kaya, mga tipo nila, ng mga na-retire, bigyan sila ng command and then let them train their people. Get to know their people, mga actual reserves. Get to know each other, get to know their capabilities, maturuan sila, kahit sila lang, as a club, as a rifle club, or as a beginner's club, or as an enthusiast club, survival club, o K9 club. Mga hanggat lang ng DIY KKB Club. So, ganon. And then, before you know it, they are teaching already per region. Kesa sa idle time, TikTok, Facebook, ganon, YouTube, walang mangyayari. Pero kung ang pinag-uusapan ng mga taon to, how to defend the Republic, and mismo sa area nila, saan dito ang ambuscade? Saan dito? Gawa tayo ng tunnel. Gawa tayo ng ganito. This will be our Alamo. Dito tayo magdedepensa. Paano tayo gagawa ng ating sariling maritime militia dito sa area natin? Kung tayo, nasa Cagayan tayo, mahaba yung ating coastline. Ganito ang gagawin natin. Ganon. Let them be the one. Ang AFP tsaka Defense, sila lang yung nag-supervise. Diba? So, ganon yung kwento na nasaan ang Pangulo, tapos na AFP. Sa akin, ganun ang gagawin ko. Hindi ako muna uupak. Kung umupak man ako, calculated, kasi alam ko, mayroon tayong mutual defense. Siguro, babanatan ko na yan. Magpapalubog ako ng barko. Isang barko, papalubugin ko. Kukutahan ko yung AFP. Isa lang. Huwag mo nang dalawa. Isa lang muna. Sir, kung lumaban, uwi kayo. Takbo kayo. Isa lang. Pagka palubog nyo, hit and run. Ganun ba? Uwi kayo. Kasi pag inupakan nila tayo, trigger yung mutual defense. Yeah. It will happen Galing na naman kaya strategy. naman upakan because we're trying to defend ourselves. Ganun ba? Okay, you fire a warning shot. Isa yun. Fire a warning shot. Hindi lang yung baril, yung kanyon na malakas. You fire a missile or a torpedo. Ganun. Pero syempre, kung mas malakas ang China, isipin nyo, pagka umupa ka na hindi sigurado, magre-retaliate yan. Mas maganda, umupa ka, lubog siya. No? Akin, that's how I'm going to face it. Kasi alam ko, ang basic na question yan saan ba pupunta to? Ang thinking ko, they will claim the Philippines. Kukunin nilang buo. Because you're thinking of 1.4 billion people, 1.6 billion people, I lost count ng population nila. Expendable yung iba sa kanila. Kumbaga sa they need the resources. They need the waterways. They need to face US sa Pacific. Tama-tama ang Pilipinas yung location. Strategic. So they need the Philippines intact. They need the Philippines na it will become a Chinese province. Nako. That's how I will look at it and that's how I will prepare for it pagka ganon yung thinking ko. No? Hindi yung ganyan na hapyaw-hapyaw, hindi mo alam kung paano, and then iyak Amerikano na naman kami. Yun nga Media, tingnan nyo. UN. Tapos diplomatic protest na naman tayo. Nako. Kung hindi tayo gigilos ng strategically, wala mangyayari sa atin. Tatawanan lang tayo because the dogma, the stigma is that we are a brown race scared shit of the Chinese. Ganun lang. We should stand up. Kung atin yun. Kung may nag-encroach, pagsabihan, hindi kayo pwede. Ganun lang. Kung insisting kayo, lubog kayo. Ay, papasok sila? O di sige, ready tayo. May magde-defend. Yun yung sinasabi ko na
mga reserve command. So, it has to happen na ang utak meron ka ng timeline, naka-form na yung timeline mo kung paano. That's how it should be done. Yung mga diplomatic protest na yun, wala mangyayari dyan. Kasi yung 465 na una, wala nangyayari. Tagal na. Yung ating arbitral ruling, okay, hawakan mo lang yan, lagay mo sa drawer kasi wala namang pumapansin. Even UN Kung sa akin nga, alis pa ako sa UN Bakit? Tarantado kayong mga taga-UN. Walang mapuporbetsyo sa inyo. Gastos lang. Isipin nyo, ilang protest na kami, hindi nyo inaksyonan. Mga gago kayo. Panay politiko kayo dyan. Kasi inisip nyo, China, trade, etc. Hindi, alis na lang kami UN. Mga gago kayo. Hindi namin kailangan ng UN. We will defend ourselves. Tapos yung US, pagka ikaw, hindi ka rin umayos, sige, we will sever our relationship with the US na yung ating Mutual Defense Treaty. Ang mahalaga kasi we know kung ano yung gusto natin at may puso tayo. Ngayon ang tanong, kung ang Pilipino may puso ba para sa Pilipinas? Yun. Yun ang sagutin ninyo. Nga. Okay, maraming salamat. Hanggang doon na lang ako. Thank you. Maraming salamat po. Inahin